Kamusta po sa lahat? Ngayon po ay nanonood kayo ng News Listener by Angelo. Now, guys, pag-usapan naman natin tong balita na secret dismissal nung kaso laban kay Joel Villanueva because na-involve siya doon sa PDAF case. Okay? Kung natatandaan nyo, yung PDAF ay konektado kay Janet Napoles. 'Di ba? Si Janet Napoles, siya yung mastermind ng PDAF case. Tapos may mga involved na malalaking mga senador, 'di ba? Kung natatandaan nyo, si Jinggoy, si Bong Revilla, tapos si Enrile. Yung mga senador na yon, nung time ni Pinoy, nakulong sila, 'di ba? Kasi napatunayan na meron silang involvement. Now, dito sa desisyon ni former Ombudsman Martires ay sinekreto niyang i-dismiss yung PDAF case laban kay Joel Villanueva. Diba? Parang, bakit nila sinekreto? Bakit hindi nila ibinunyag sa publiko, di ba? Oh, so, later, tignan natin yung mga balita ayon dito sa GMA News Online, sa Saksi, okay? Tapos, in our kumbaga sa atin mga sa logical natin na pag-iisip, sa tingin nyo ba ay nararapat ba yung nangyari? O, di ba? Okay, so let's watch this. Binigyang diin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na isinekreto umano ni dating Ombudsman Samuel Martires ang pagbasura noon sa kaso laban kay Senador Joel Villanueva. Nag-ugat ang kaso nang madawit si Villanueva sa barrel scam noong siya ay party list representative. Saksi, si Salim Refran. Taong 2016, naglabas si nooy Ombudsman Conchita Carpio Morales ng dismissal order laban kay Senador Joel Villanueva. Kaugnay ito ng kasong administrative scam noong Sibak For some information, yung Sibak party list ay nagsimula doon sa kanyang tatay. Okay? At kung natatandaan nyo, yung kanilang, I think yung kanilang kumbaga main goal is fight corruption. Diba? Tanda-tanda ko yun eh. Nasa, ano pa yun eh, nasa, ginastusan pa nila ng ano yan eh, ng commercial doon sa TV. Diba? At since hindi na pwede siguro si Brother Eli Villanueva, eh, si Joel yung naging representative. Diba? Imagine, 10 million pesos yung nakuha at I believe hindi na to nasa uli. Imagine, ano nangyari doon sa siguro ano nangyari doon sa 10 million, di ba? Okay, so sige, let's continue. Ang alegasyon noon ay napunta umano sa Peking NGO ng 1 milyong pisong priority development assistance. Di ba? Tagal na eh. Imagine 2008 yung kaso, I mean yung pag-transfer. Tapos na bunyag doon nung panahon ni Pinoy, 2013 ata eh. At hanggang 2025, dito natin nakita yung desisyon, di ba? Na sekreto pala yung pagka-dismiss. Imaginein mo. So nabubunyag yung mga sekreto na dapat na bunyag, di ba? Noong panahon pa. Okay, so let's continue. Assistance Fund, pad ng Senado. Tanging Senado lang daw kasi at mga kapwa senador ang makakapagpaalis sa nakaupong senador sa pwesto. Sabi ni former Senator Franklin Drilon, ang Senado lang ang makakapag-dismiss. Bale, may recommendation powers daw ang ombudsman to recommend na kung anong gagawin dito sa isang desisyon. So, yun ang ginawa nila dati. Nag-decide sila, si Ombudsman Conchita, na nagpadala ng sulat sa Senado para i-dismiss
Kasi nakitaan ng actual na na proof na nilosta yung pera, di ba? O kaso nga lang, ano ginawa nila? Binaliwala nila. Hindi sila gumalaw, hindi sila nag-imbestiga. Okay? Sige, continue. Sa pamamagitan ng investigasyon at ng ethics complaint. Kanina, inanunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na susulat siya sa Senado para hilingin na ang pagpapatupad ng kautusan ng dating Ombudsman. Kasunod ng pahayag na yan ni Remulla, naglabas si Villanueva ng... Ito yung gusto kong pag-usapan ng madalian. Yung press conference ni Ombudsman Remulla, right away nagpalabas ng documents or dokumento itong si Joel Villanueva. Mukhang alam niya na talaga yung mangyayari na kasi konektado siya sa flood control scandal, di ba? Tapos meron palang ganitong desisyon na dapat i-dismiss na si Joel Villanueva kasi sa misuse ng pondo ng bayan, di ba? Anong sabi ni former Ombudsman Conchita? Sabi niya, tinanong siya ni Karen, ano daw yung imahe ng bansa sa nangyaring desisyon doon sa kay Joel Villanueva. Naging katatawanan ng buong mundo. Kasi hindi natin ma-enforce. Di ba? Hindi natin mapanagot yung mga dapat mapanagot. Mga politikong corrupt. Di ba? Imaginein mo, hindi nakulong, nakalaya pa si Jinggoy, si Enrile, tsaka si Bong Revilla. Tapos yung mga ibang ibang mga politiko nakalaya din, di ba? So imagine mo napaka liit ng chance na makakuha ka ng hustisya dito sa Pilipinas. Kaya pinagtatawanan, di ba? Ngayon, bakit naglabas si Joel, di ba? Kung noong panahon na dismiss yan, dapat doon pa lang inilabas na, di ba? Inilabas ng ombudsman tsaka ni Joel. Para syempre makita ng tao yung sincerity na hindi siya involved. Kaso nga lang, nilabas nila ngayon. Di ba? Ang galing, no? Tinimingan. Okay. Sige, continue natin. Ng larawan ng mga dokumento. Kabilang dyan ang doon ng Office of the Ombudsman kung saan nakalagay na wala raw probable cause at dismiss na ang kaso. 3 years actually. Tosti nagpalabas ng si Ombudsman Conchita 2016. Direkta sa Senado. Tapos 2019. Yun ang time na nag-dismiss siya. Imagine mo, di ba? 3 years. Ang tagal ng hustisya. Okay, move on natin. Sabi nila dito, move natin sa part na may... Okay, wait lang. Para mabilis. Wala daw siyang pending criminal charges. Ayon dito. Tapos, okay, wala daw. Ayan yan. Tsaka, finorge daw yung kanyang, yung signature. Okay? In-endorse daw noong 2019 sa Senado na wala na siyang kaso. Okay? Napunta tayo kay Martires. Ito yung na napakagaling na ombudsman. Ito. Okay? Ayam ng Super Radio DZBB, itinanggi ni Martires na isinikreto ang desisyon. Abay, hindi ko alam kung anong na CCMS, yung case management system, pag yung kaso ay nare-release, pupasok yan sa system So nandun sa system na na-dismiss ko yun, wala akong sekretong ginagawa sa aking trabaho. Bakit po hindi namin alam? Di ba? Hindi alam ng mga media, ng taong bayan, na dismiss nyo pala yung kaso laban kay Joel. Ano na ngayon? Di ba? Katatawanan talaga kasi hindi natin mapanagot talaga. Yung ombudsman, nung panahon ni Martires,
imagine mo yung salin. Hindi ka na yung publiko walang way to get the salin. Kasi dito natin malalaman kung merong pagtaas, di ba? Sa yaman ng isang politiko. Tapos sasabihin niya dapat ay humingi ka ng permiso. Di ba? Kaya yung ombudsman nung time nung time niya walang kwenta. Hindi natin makita yung magpapakulong ng mga malalaking politiko. O di ba? O yan, sabi niya wala daw siyang tinatago. O bakit ngayon lang nalaman? Continue natin, move natin dito. There's no evidence na yung perang tanggap ng buhay party list na punta kay Joel. Kaya daw dinismiss niya. Okay? Okay. Anyway, that's it guys. So ano sa tingin nyo? Anong ginawa ni Martires? Diba? Ito ba'y napaka-galing na desisyon? Tinago niya sa publiko. Diba? This is a public interest. Meaning, ang interest ng taong bayan, dapat, kung merong mga ganito, malaman ng taong bayan. Kaya nabubudol yung mga Pilipino eh. Kasi hindi nila malaman kung ano talaga yung kung meron mo tong katiwalian na nadawit ng isang politiko. Diba? Ano sa tingin nyo guys? If you have any comments, suggestion, please type it down in the comment section and we'll see you in the next video. Salamat po sa mga manonood. Thank you.